Amen. sa Panginoon. Amen. Pwede umupo. There's a call going out across the land in every nation. A call to all who swear allegiance to the cross of Christ. A call to true humility, to live our lives responsibly, to deepen our devotion to the cross of any price. Let us live be sober, moving only in the Spirit, as aliens and strangers in a hostile foreign land. The message we're proclaiming is repentance and forgiveness, the offer of salvation to the dying risen of man. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission, the spring from which our service overflows. Across the street or around the world, the mission's still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. As the candle is consumed by the passion of the flame, smiling light and sparingly throughout a darkened room. Let us burn to know Him deeper, let our service flaming bright, with radiant passions and a blessed with holy light. Holy light, to love the Lord our God is the heartbeat of our mission, the spring from which our service overflows. Across the street or around the world, the mission's still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission, the spring from which our service overflows. Across the street or around the world, the mission's still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission, the spring from which our service overflows. Across the street or around the world, the mission's still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. So love the Lord our God is the heartbeat
naman ang Pala na. Puri ng Panginoon. The mission. Naka-zoom lang sa'yo eh. Parang si Steve. Cellphone na kasi Parang si sa Steve. kanila naka-zoom eh. Parang si Steve Green lang eh. Kala ko nga Pastor Picture Stevie lang Wonder po. eh. Ha? Kala ko Pastor Stevie Wonder. Si Steve Green yan. Ang kumanta niyan. Napakagandang ano kaya niyan. Napakagandang baptism. Mananampalataya niyan. Napakagandang meaning na mga kapatid. Okay, let us stand up, brethren. Open the Bible in the book of Proverbs chapter 29 verse 18. Okay na? Proverbs 29 verse 18. Nagubong ah. Iyo. Ano sabi dyan? Ang sabi dyan sa Proverbs chapter 29 verse 18. Where there is no vision, the people perish. Pag wala daw vision ng isang tao in the future, mamamatay itong mga tao ito eh. That is why it is very important to understand that God gave us a mission. Amen. Because of the vision. Alright? And the mission said in the book of Matthew chapter 28 verses 18 to 20, ang sabi dyan, Matthew chapter 28 verses 18 to 20, in verse 18, ang sabi dyan, and Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Sabi ni Jesus Christ, God yan, sa mga mananampalataya, sa mga disciple, apostle niya. And here, He gave His mission. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. And after, pag naligtas sila, mabaptize sila, ito ang kasunod gawin ninyo, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Kahit anong pagdadaanan ninyo, bear in your mind, sabi ni Jesus Christ, and lo, I am with you always. Kahit anong pang pagsubok daanan ninyo, I am with you always, even unto the end of the world. Ano ibig sabihin, even unto the end of the world? Until the rapture. Amen. Okay? Ganun yan. Dahil pag walang vision, people will perish. Mamamatay ang mga yan, mapunta ng impyerno yan. Kaya ang mission ninyo, preach the gospel of love. The gospel of love is the gospel of salvation. Yan ang tamang pangmamahal na tinuturo ko sa inyo. Amen? Yan ang ibig sabihin yan. Kaya napagandang awitin ninyo, brad. Sana hindi maging sayang yung pag-aawit ninyo. Amen. Dahil ang kahulugan noon, it means salvation to mankind. Amen? Purihin ng Diyos. Buksan mo, brad, sa Matthew chapter 13 at basahin natin ang salitan. Matthew chapter 13 verse sa verse 24 to 30. Alright, 24 to 30. Salita natin basahin. Basahin ko sa 24 at pagdating sa katapusan, sabay-sabay natin basahin. Sa verse 24, and another parable put he forth unto them, saying, the kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field. But while men slept, his enemy came and sowed tares among the wheat, and went his way. Verse 26, but when the blade was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also. So the servants of the householder came and said unto him, Sir, didst not thou sow good seed in the field? From whence then hath it tares? In verse 28, he said unto them, an enemy hath done this. The servant said unto him, wilt thou then that we go and gather them up? But he said, Nay, lest while ye gather up the tares, ye roll up also the wheat with it. In verse 30, sabay-sabay tayong basahin. Let both grow together until the harvest, and in the time of harvest I will say to the reapers, gather ye together first the tares, and bind them in bundles to bury them,
but gather the wheat unto into my my barn. barn. Let us pray. Our Heavenly Father, once again, O Lord, we thank you, O God, for today, the wondrous day, O God, that we are here gathering to hear thy message today. We pray thee, O God, to please forgive us, O Lord, from all our sins and cleanse us, O Father, through thy words, from all our unrighteousness. Your will be it prevail today, and give us victory through the Holy Spirit that dwelleth in us, O God. We are praying that we may understand thy words. Help us to grasp it in our minds, in our hearts, O Lord, that it will be a reflection of our testimony, O Father. Transform us. Let us grow, O Father, unto the path of thy righteousness. We thank you for the brethren who are present today. Bless them. Bless us with thy words. And this we ask and we pray and we thank you. In the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen and amen. The parable of the tares. Ang tares, mga kapatid, ang ibang name niyan, weeds. Okay? Sa Amerika, pag sinabi ng pulis sa'yo, "Do you smoke weeds?" Ang ibig sabihin niyan, humihit-hit ka ba ng marijuana? Humihit-hit ka ba ng marijuana? Oh. Sa Amerika, mga kapatid, pagdating ng weeds, common sa kanila yan. Sa atin sa Pilipinas, bawal yan. Ang Tagalog ng weeds, mga kapatid, masamang damo. Kaya wag kayo magsalita ng, si Pastor, matagal mamatay yan, masamang damo yan eh. Huwag kayo magsalita ng ganyan ha. Si Satanas, good yan. Okay? Yan ang tares. Yan ang weeds. Okay? Oh. The children of the wicked. Yan ang warning dyan. The Lord Jesus Christ at this point of time, He talked about the parables of the weeds. Brethren, ito ay pangalawang parabolo na sinabi ni Hesus Kristo before His audience, the disciples, the Jewish leaders, the councils, and including His disciples and apostles, mga kapatid. Okay? Ay talagang, because of the increasing opposition of the Jewish leaders, kaya talaga nagsalita siya ng parable. Later on, malalaman natin, why parables? Bakit si Hesus Kristo nagsalita ng parable? No? Sabi nga dyan sa verse, brethren, doon sa verse, ano bang verse yun? Doon sa verse, mayroong sinabi dyan. Sa verse 34, bro. Tingnan nyo. Ano sabi dyan sa verse 34? All these things spake Jesus unto the multitudes in parables, and without a parable spake He not unto them. Oh. Wala daw si Hesus Kristong sinabi, kundi magsalita siya ng parabolo sa mga tao. Does it mean that the Lord Jesus Christ in the entire of His ministry, He is not talking about, He's talking always a parable? No. Sa entire of His ministry, mayroong mga panahon na si Hesus Kristo hindi naman nagsasalita ng parable. But at this point of time, why He's talking, na siya daw ay magsasalita kundi parable lamang. Anong dahilan? Number one, to fulfill what is written by the prophet. Sinong propeta sa palagay niyo dyan? Binanggit dyan. Sinong propeta ang binanggit dyan? But open the Bible in the book of Psalm chapter 78 verse 2. Si David. Pastor, propeta pala David. Si David, grabe naman. Sa pag-aaral natin sa bibliology, si David, propeta. Oo. Ganon yun. Maraming ang kinukote si Jesus Christ dyan sa book of Psalm. Sabi dyan, I will open my mouth in a parable. I will utter dark sayings of old. Si Asaph pala. Si Asaph, hindi si King David. Tingnan nyo. By the prophet Asaph, I will open my mouth in a parable. I will utter dark sayings of old. Kaya si Jesus Christ, nagsalita agad siya ng, by the way, si King David, prophet din. Nagsasalita siya ng
parable. Okay? Ang purpose ng parable, mga kapatid, katulad ng sinabi natin last week, ang purpose ng parable is for the people ready to understand. Diba? Alright? Ready to understand. Mga puso ng mga tao na handang umintindi. Kaya nga lagi na sinabi, he that hath an ear, let him hear. Pakinggan and understand. Bakit? Kasi ang parables, mga kapatid, the parable conceals the truth. Tingnan niyo ha, ang parable ay nagtatago siya ng katotohanan. Alright? At inireveal lamang, ipinahayag lamang sa mga taong handa umintindi at umanawa. Pero sa mga matitigas sa puso, hindi nila maintindihan yan. Bakit? Unang-una, ayaw naman talaga nilang intindihin eh. Di ba? Sabi nga ni Jesus Christ, doon sa by the prophet Isaiah, sinabi na nga, mayroon silang mata pero bulag, mayroon silang pandinig, bingi naman, mayroon silang pangunawa, ayaw naman. Bakit? Baka mamaya pag naligtas sila, pagalingin sila ng Diyos, magkaroon sila ng, at ma-convert sila, maligtas sila, magkaroon sila ng salvation. Hindi. Ang totoo talaga, kaya ayaw nilang tumingin, ayaw rin lang makinig, ayaw rin lang umunawa. Bakit? Ang katotohanan naman, pinatigas naman puso nila. Ang parabulo, mga kapatid, sinasabi iyan sa mga tao katulad natin na handang umunawa sa salita ng Panginoon katulad ng kaligtasan. Yan. Pag ang kaligtasan ay pinapaliwanag in the way of parable, the kingdom of heaven in the way of parable, sa mga taong bumilis umunawa, bakit? Bukas ang puso eh. Madali maintindihan. Pero yung mga hardened heart, hindi lang maintindihan yun. Oh, hindi nila maintindihan yon. And so therefore, hindi nga talaga sila maligtas, hindi sila mananampalataya kay Jesus Kristo, hindi nila pakinggan ang sinasabi ni Jesus Christ. Tingnan nyo. Okay? Balik tayo doon sa book of Matthew chapter 13. The parable, mga kapatid, is spoken to the crowds. Do not simply convey a simple information, but a challenge to the hearer. Challenge man yan ang parable. Challenge yan sa mga tagapakinig. Challenge yan sa inyo. Challenge sa atin yan. Ano bang ibig sabihin ng parable? Bakit si Jesus Kristo kailangan gumamit ng parable? Ang parable ay, it is an earthly story with heavenly meaning. Kaya pag naunawaan mo the parable of the sower, katulad ng parable of the sower, maunawaan mo na ang field pala, puso ng tao, ang the sower, the farmer, the wise farmer is the son of man. Ganon. At mayroong magbubunga dyan. And here, dito sa versikulong ito, ang pinapaliwanag ni Jesus Christ, the parable of the weeds. Weeds is masamang damo. Tares. The center of this story in this parable is the weeds, the works of Satan. The influence of Satan brought in the community of believers. Di ba sa church, community of believers, mayroon talagang, ano yan si Satanas? Kung ang Diyos ay mag-revive ng trabaho niya, nandyan din si Satanas, i-revive din na kanya. Kung ang Diyos mayroong church dyan ng mga faithful, mayroon din si Satanas sa mga church din niya. Church ni, counterfeit nga lang. Akala mo totoong mananampalataya, yun pala hindi. Ganun man ang trabaho ni Satanas. Kung mayroon siyang church, kung mayroong church si Jesus Christ, mayroon din siyang kanya. Counterfeit. Di ba? Counterfeit ang tawag dun eh. Para bang original na knife, mayroon din class A na knife. Pambihira, pagtabihin mo talaga eh, wala kang makitang pagkakaiba, parehong-pareho eh. Oo. Brad, kasi original na Nike, tag 700 ang presyo. Pero sa akin, Brad, ano lang to eh? 120 lang eh. Oo. Mahal yan sa'yo ah. Isang pares na lang pa sa isang paa. Makikita mo na lang na yung iyo pala, bakit 120? Brad, huwag kang mag-ingat ka dyan. Pag 120, class A lang yan. Pareho eh. Pero itong original na Nike, 700 to ah. Grabe naman. Oo. Bakit? Si Satanas ganun eh. Mayroong original na church, mayroong tamang church,
Meron din piki. Klase. Pero akala mo, totoong mananampalataya, bakit pastor? O, makapagsalita pastor, matindi. Oo, nagmemorize pa nga eh. Pagdating ngayon sa mga critical na mga doktrina, doon mo na malaman ngayon. Hindi pala tamang mananampalataya ito eh. Bakit pastor? Hindi naniwala sa Holy Spirit eh. O yan. Yan na tayo. Okay? Oh. Kapatid, this is how the parable of the weeds. Now, let's start the matter. Ang sabi dyan mga kapatid sa verse 24, the kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field. Alright? Ang kaharian daw ng Diyos, ang kaharian ng kalangitan. Kaharian ng Diyos, kaharian ng kalangitan, it is used interchangeably. Depende na lang sa writer. Si Luke at saka si Mark, pag magsulat, lalo na si John the Beloved, Kingdom of God talagang mababanggit niya. Okay, pero dito, Kingdom of Heaven, walang pinagkaiba yan, pareho lang yan. Okay, saan ba ang Kingdom of God? Pastor, saan ang Kingdom of God? Langit. Saan ang langit? Kaharian ng Diyos. Saan ba ang Diyos? Nandoon sa third heaven. O, Kingdom of Heaven, nandoon. Okay? Ganon yan. Hindi siya, iba kasi debate tungkol siya, pinahirapan pa sa sarili ko. No, pareho lang yun. Oh. Tapos, pag pinag-usapan ng Kingdom of Heaven, natural, pag pinag-usapan ng Kingdom of Heaven, sino pupunta doon? Mga anak ng Diyos. Paano ka maging anak ng Diyos? Kailangan maligtas. Ano bang usapin para maligtas ka? Oy, pinag-usapan ng salvation, bro. Ay, ang bottom line pala, salvation. Kung pinag-usapan natin kaharian ng Diyos, mga anak ng Diyos na nagkaroon ng kaligtasan. So therefore, dito pa lang, ayusin na natin yung kaligtasan para magiging mapunta tayo doon. Tama natin ang relasyon natin sa Panginoon para makarating tayo doon. Otherwise, pag hindi tayo makarating doon, ang tawag sa iyo, children of the wicked, katulad dito mamaya, at hindi ka makarating doon sa kingdom of heaven, punta ka doon kingdom ni Satanas. That's right. Tama? That's right. Amen. Oh, dalawa lang ang pinag-usapan eh. May third pa ba? Katulad nung male, female, ano tawag? Unknown. 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 Kasi LGBTQ. LGBTQ. Parang magtatanong ka muna ba? Talagang babae ba ito? Pambihira. Male, female, may third sex. Pambihira. Kalukuhan. May lumalabas na bago ngayon, pastor, na gender. Oh. Mentally ill. Mentally ill? Hindi kasi niya alam, pastor, yung ano ng babae tsaka lalaki. Grabe no? Sabi nga ni Manny Pacquiao, mas mabuti pa nga yung hayop eh. Pag amoy pa lang niya, ito, lalaki ito, babae ito. Pero ang tao daw, hindi daw alam kung anong lalaki, babae. Galit na galit. Pacquiao, tanggal tuloy sa Nike. Biruin mo naman Nagsorry eh. na nga siya, pastor. Ha? Nagsorry na si Pacquiao. Nagsorry na. Nung election. Kasi, ini-interview. Hindi siya iboboto ng LGBT. Oo. Ito kasi si in-interview kasi. Okay. Sabi kasi niya, buti pa raw ang hayop, alam niya kung itong lalaki o babae. Pag amoy pa lang, lalaki ito, babae. Kapag kaparihan niya, awayan kasi ng, lalo na asaw. Pag kaparihan niya, brad, awayan niya eh. Pareho tayo. Ano ka? Inaaway niya yung kapwa niya lalaki o babae, ganon. Pero pagka-opposite, yon, alam niya. Pero ang tao daw, brad, mas masahol para sa hayop, sabi ng Pacquiao. Hindi alam kung ano lalaki o babae. Galit ng mga LGBTQ. Yan ang problema. Kasi tama man sinabi ni Pacquiao. Amen. Biblikal yun eh. Di batihin din yung Biblia. Mga kapatid, ang LGBTQ, biblikal yan. I will tell you, biblikal yan. Amen. Oo. Pero, sinunog nga lang ng Panginoon. That's right. Sodom and Gomorrah. Hey. Bakit? Nasa Bible naman yan eh. Sinunog nga lang ng Panginoon. Bakit? Wala sa hulog eh. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Yan na. So, ang Kingdom of Heaven, Kingdom of God, okay? Pinag-usapan natin, ganito ang itsura. Katulad siya ng isang tao. Kasi alam mo kapatid, bago tayo pumunta doon, dito muna tayo sa lupa. Tama? Dito pa lang sa lupa kapatid, itong itsura. Kasama na kasi sa paglilingkod natin sa Panginoon at kasama natin sa usapin na ikaw ay anak ng Diyos, ang katotohanan that you are the children of God against the children of the wicked. Ito ang itsura. May tao, may farmer,
magsasaka, nagtanim siya ng binhi. Ayos. Okay. Tanim siya ng binhi. Kalaunan, siyempre, tanim ka na, alam naman doon ka matulog sa sakahan mo. Umuwi ka din. O, tulog ka. Ay, ito naman ang gulat siya. Nung lumaki na, balik naman yung magbubukid. Yung mga mga kapatas sa Bisaya, mga kapatas, mga trabahante ba ng ng farmer. Pagdating doon, may mga tumubo may mga kuhol pa. Para hindi ka naman yan. Sa sa basakan, sa palayan. Pagtinin, may mga may mga tumubo nga. Parang din eh. Parang mukhang palay din eh. Oo, may mga kuhol pa. Pambihira. Gagawin natin man. So, ang mapagsasaka kapatid, pag pumunta siya doon, mag-umpisa siyang umapak dyan at bunutin ng mga yon, ang palay, bro, maganon siya. Maganon. So, therefore, hindi magiging maganda ang ani niya. Oh, ganun nangyari sa bukid. Alam ko yan, nakaranas ko ng ganyan eh. Oo. Kaya ang ginagawa ng mag-ani, ang mga magbubukid, talagang hayaan mo na tumubo. Kasama talaga dyan ang mga mananampalataya. Oh, kasama dyan ang damo, masamang damo. Ngayon, ito na. But when the blade was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also. So the servants of the householder came and said unto him, Sir, amo, manager, engineer, didst not thou sow good seed in thy field? Di ba nagtatanim tayo ng magandang binhi sa bukirin? Sabi niya, whence then hath it tares? Bakit naman, saan galing iyan? Mga yan, bakit meron? Ang sabi naman ng wise farmer, he said unto them, an enemy hath done this. Ang kalaban, ang gumawa niyan. The servant said unto him, wilt thou then that we go? Hindi baga na dapat pumunta tayo. Sabi niya, and gather them up, bubunutin natin. And then, but he said, no, wag, nay, lest while ye gather up the tares, ye root up also the wheat with them. Kita mo, mapiktuhan talaga. Ngayon, kung sabihin ng Panginoon, dyan sa Tacloban na yan, maraming mga wicked dyan eh. Yulandahin natin yan. Di ba kayo nadadamay yung mga mananampalataya? Do you believe walang mananampalataya doon sa Tacloban? Meron. Dami mga Baptist doon. Kung ganun daw ang gagawin ng Diyos, makikita mo, may mga mananampalataya hindi. What is the preservation of the brethren? May mga manadamay dyan eh. Pastor, bakit nangyari yun? Tanungin na lang natin ang Panginoon pagdating ng langit. Lord, bakit may Yolanda doon? Ganito. Kaya ang sabi ng Panginoon, hayaan mo tumubo yan dyan, magsama-sama sila. Sige lang. Kasi baka mapiktuhan yung hindi mga mananampalataya eh. Hintayin natin pagdating ng panahon. Ang dating ng panahon binanggit dyan, end of the world, harvest. Brethren, sinabi na ng Panginoon, ano sabi dyan? And he said, from whence then hath it tares? He said unto them, an enemy hath done this. The servant said unto him, but he said, nay, lest while ye gather up the tares, ye root up also the wheat with them. Let both grow together until the harvest. And in the time the harvest, I will say to the reapers, gather ye together first the tares, and bind them in bundles to burn them, but gather the wheat into my barn. End of the world is the reaping, the harvest, kapatid. Alam niyo, ang reaper dyan, sa Biblia, brad, at kahit sa movie, ang reaper may dalang kalawit. Yung ganun ba? Yung ganyan. Kaya nga si kamatayan, pag sa movie, pumupunta na nasa harapan na natutulog. Bakit? Andiyan na si kamatayan. May dala ng kalawit. Bakit?
It symbolizes the reaping. Oh. Pastor, saan mababasa yan? Nandun din sa Book of Revelation. Book of Revelation chapter 14, verse 14. Tingnan natin. Tingnan yung pag-aani. And I look, sabi na dyan, verse 14, and I look, and behold, a white cloud, and upon the cloud, one sat like unto the Son of Man. Jesus Christ na yan. Having on his head a golden crown, and in his hand a sharp sickle. Ano yung sickle, mga kapatid? Karet na. Kung sa Bisaya pa, kayog. Oh. Pang-aani ba? Kung sa atin pa, yung ganyan, no? Pag mag-ano, grabe, mag-harvest yung pabilisan pa. Ganon, no? Yung ganon ba? Tapos ganon. Oh, grabe, oh. Pag ganon. May tao doon sa amin, ganyan, oh. Pak, oh. Sakit to na. Pagtingin, uy, nawala na yun. Nawala na nandito na. Meron nga, Pastor. Bakit? Pati kamay na, ginanon niya eh. Meron nga sa akin, Pastor, pag gano'n niya, may gumana na cobra eh. Pag gano'n niya, may utama yung cobra eh. Kita mo yan? Oh. Ganon. Bakit? Ganon ang raping pagdating ng panahon. Si Jesus Christ may hawak niyan. And another angel came out of the temple. Sabi, crying with a loud voice to him that sat on the cloud. Sabi niya doon sa nakaupo. Sabi doon niya kay Jesus Christ, sabi niya, trust in the sickle. Pang-gano mo na yan. Baka nagreklamo ka. Para ganun ba? Ipang-ganon mo na yan. Ipang-harvest yan and reap. For the time is come for thee to reap, for the harvest of the earth is ripe. Grabe. Hinog na. Tingnan natin kung sino yung hindi manampalataya at manampalataya. Grabe na siguro sabi ni Jesus Christ, reklamador ka. Patay lang, kunti lang. Pagdating sa 16, sabi niya, and he that sat on the clouds, si Jesus Christ, thrust in his sickle. Oh, talagang inano niya na, kinawit niya na. On the earth, and the earth was reaped. And another angel came out on the temple, which is in heaven, he also having a sharp sickle. Sabi niya, and another angel came out from the altar, which had power of the fire, and cried with a loud cry to him that had the sharp sickle, saying, Trust in thy sharp sickle, and gather the clusters of the vine of the earth, for her grapes are fully ripe. Kapatid, dito makikita natin na yung mga angel talagang inuudyokan at kinausap na nila si Jesu Cristo. Ganun mo na yan. Oh. Bakit? Pagdating kasi dyan sa 19, kapatid, tingnan nyo ha, mayroon kasi sinasabi dyan, and the angel thrust in his sickle into the earth and gathered the vine and cast into the great winepress of the wrath of God, and the winepress was trodden without the city, and blood came out of the winepress. Even ang sukat niya, and blood came out of the winepress, even unto the horse bridles by the space of 1,600 furlongs. Kapatid, ganito yan. Pagdating ng end of time, ang reaping, yung ganunin ng Diyos ba? Oh. Kasi ang verses 5 to chapter 5 ng Revelation to chapter 18, ito na yung tinatawag natin sa end of time sa pag-aaral natin sa eschatology, the avenge of God or the wrath of God sa mga hindi manampalataya, kasama na si Satanas at his angels doon. Dito rin ang gagamitin kapangyarihan niya na ang paglalarawan katulad ng magsasaka na may dalang kawit at talagang gaganunin niya yung mga hindi mananampalataya, yung mga tears, yung mga weeds doon na mga anak ng demonyo, anak ng yawa, yung mga hindi ligtas, walang kaligtasan, katulad sila ng pag ginanon ng Panginoon. At talagang, di ba, ang tao pag maganon, di ba, pag naghiwa ka, dugo ang labas, gano'n ang mangyari, gano'n tsura. Oh. Bakit? Doon kasi sa Brad? Doon kasi sa Revelation. Sa Revelations chapter
chapter 6. Alam niyo kapatid, bakit gano'n na lang sinasabi ng mga angel? Bakit gano'n na lang sinasabi sa ng mga angel doon kay Jesus Christ? Anuhin mo na yan! Anuhin mo na! Ganun mo! Bakit gano'n? Bakit? Siguro sabihin mo, ang tagal mo naman! Pirahin mo na yan! Bakit sinasabi ng gano'n ng mga angel? Dito kasi sa Revelation chapter 6 kapatid, at doon sa verse 11. Tingnan nyo. Anong sinabi dyan sa verse 11? Oh. Verse 10. Verse 10. Verse 10. Sa verse 10 kasi ito ang sinabi ng mga angel. And they cried with a loud voice saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood? Sabi ng mga biktima doon sa panahon ng si Kristo buhay pa hanggang ngayon. Marami mga biktima. How long, O God, na ipaglaban mo kami our blood on them that dwell on the earth? Hanggang kailan? Di ba kayo ngayon? Pwede nang sabihin Lord, hanggang kailan mo ba kami ipaglaban? Hanggang kailan mo ba kami ipaghiganti? That's right. Yeah. Kailan? Bihira, makasabi kayo talaga pag mayroon na kayong mga anxiety, Brad. Greater faith comes greater responsibility. Di ba? Okay? Kahit ako pwede ko sabihin, kailan ba ko paglaban o Diyos, mukhang taong itong grabing mukhang. Mga kapatid, yung mga hindi manampalataya, ginagamit lang din ng demonyo yan para sirain ka. Makapagsabi ka talaga, hanggang kailan mo kami ipaghiganti, O God? Parang dumarating pa sa punto ng buhay niyo, parang bingi yata ang Diyos. Walang ginawa. Parang gaganon pang sabihin mo minsan. Para bang magtampo ka pa sa Panginoon Parang ang mga hindi mananampalataya, yumayaman pa lalo Saan kaya ang Diyos ay? Kung si King David pa, saan ba ang tainga mo, Lord? Bakit hindi mo ako pakinggan? Di ba gustong-gusto mo ng ganon na paghiganti? Lord, paghiganti mo ng... Kapatid, hindi mo pwedeng sabihin sa sovereign power ng Panginoon na Lord, paghiganti mo ako ngayon din. Kapatid, ang Diyos, mayroon siyang kanya-kanyang kapanahonan. Kaya nga ang sabi ni John, and white robes were given unto every one of them, and it was said unto them that they should rest yet for a little season. Hayaan mo, kunting panahon na lang. Kunting panahon na lang. Bakit? Until their fellow servants also and their brethren that should be killed as they were. Hayaan mo, kunting panahon na lang, parang ikaw nakaranas ka ng ganon. Hayaan, kunting panahon na kasi itong isang kapatid mo, hindi pa na nakaranas ng kanya din Kailangan makaranas din siya parang ganon ba? Makaranas din siya ng ganyan Oo. Itong mananampalataya mong kapatiran mo ito, konti na lang din, makaranas din siya. Pagkatapos sige lang, para pare-pareho tayo lahat. Kasi sabihin naman ni Jesus Kristo, ako nga ako sa kursi. And you are the fellowship. You are in the fellowship of my suffering. Kung anong pag-suffering ko, mag-suffer din kayo. Kaya tama yung sinabi ng isang kapatiran, mula daw nung ligtas siya, ganon, mas lalo daw dumaming problema. Mayroon ganyan, Brad. Kahit dati, sinabihan ako ng ibang mula daw nung naligtas siya, lalong dumaming problema. Mas maganda pa raw, hindi siya maligtas. Naku po, mas delikado naman yun. Oo. Kapatid, ganito lang yan. Ang hindi anak ng Diyos, hindi titirahin ni Satanas yan, tandaan mo yan. Kaya ikaw, anak ka ng Diyos, sabi mo, I am the child of God, children of God, yet hindi ka nakaranas ng suffering. Abay, kapatid, gayon pa lang, balikan mo ng salvation mo, baka mali yung salvation mo. The moment you have accepted the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior, brethren, is also the moment you declare war against Satan. Tandaan nyo yan.
Kaya pag wala kang pagsubok, kapatid, bilang Kristiyano, mag-ingat ka, lumapit ka na kay pastor, magpa-witness ka na ng salvation. Bakit? Malapit ng rapture, kapatid, baka maiwan ka. At pag naiwan ka, ito na si 666, ang sabihin niya sa'yo, magpatatak ka na ng 666 sa noo kaysa dito sa kamay. Ano sabihin mo? Ayaw ko! Bakit? Kailangan kong pumunta ng langit. Walang magturo sa iyo ng ganyan. Sino magturo sa iyo ng ganyan? Ang sasabihin mo agad, sige na, tatakan mo na ako. Bakit? Ang hirap kayang walang makain. Hindi ka man makabili. You cannot buy, nor you cannot do business. Hindi ka maka-buy and sell. Sell meaning you are doing business. Hindi ka rin maka-buy kasi kailangan mong pagkain. Cannot buy and sell. As it has never been happened before like unto it. Walang katulad ang ganyang klaseng pagsubok na darating sa panahon na yan, na pag walang tatak ng 666 sa noo kaysa kamay, you cannot buy or you cannot sell. Now, sino magturo sa inyo panahon yan? Ay, huwag kang magpatatak. Bakit? Kasi 666 yan, si Satanas yan. Sino magturo sa inyo? Wala. Bakit? Bakit wala, pastor? Sinabi na sa buka Amos eh. Ang Diyos nang kukuha niyan. Sino magpapaliwanag dyan? Si pastor na rapture na. Si Brother Ryan na rapture na. Yung iba na rapture na. Sino magturo sa inyo? Si Kibol. Sabihin lang niya, ako ang anak ng Diyos, ako may-ari ng mundo. I-blasphemy yan. O, tingnan nyo. Walang magturo sa inyo. Wala nang mga anak ng Diyos na rapture na. Ang usapin, ang pinakasintro ng usapin sa pagdating ng panahong yan, sa Israel. Bakit? Kailangan nilang maligtas. Mga hintel doon sa ibang lugar, nambot lang. Tapos ng panahon ng hintel eh. Yung mga hintel, tapos ng panahon ninyo. Nakarinig na kayo ng kaligtasan. Tapos na. Ito ako, sabihin ng Diyos, dito ako sa mga anak ko, pinili ko ito noong unang panahon eh. Kaya nagsuffer sila ng tribulation eh. Di ba? Yan! Eschatology natin. Oh. Now, pinaliwanag ni Jesus Christ kung anong ibig sabihin ng parable of the weeds. Ano ibig sabihin ng parable of the weeds? Balikan natin doon, Brad. Sa Matthew. Ang parable of the weeds, sabi niya, alam niyo na yan, mga matatalino kayo eh. Doon sa 37. Then Jesus sent the multitude away and went into the house, and his disciples came unto him, saying, Declare unto us the parable of the tares of the field. Sabi niya, he answered and said unto them, He that soweth the good seed is the Son of Man, the field is the world, the good seed are the children of the kingdom, but the tares are the children of the wicked one. The enemy that sowed them is the devil, the harvest is the end of the world, and the reapers are the angels. Una, ang sabi dyan, ang sower, ang nagtatanim o naghasik, si Jesus Christ. Son of Man man. Wala na ibang son of man sa Biblia, baka kung ano-ano pang son of man sinabi niya. Pastor, ang son of man na sinasabi na narinig ko na sa YouTube, Pastor, taga Davao. Kasi sabi niya, I'm the son of man. Sabi nga niya sa DSM time, meaning na sunshine ko diyan. Kaya doon, may hinango ng anak doon. Tingnan mo, nawala na, online na lang tuloy. Nakahanap ng katapat, ang bihira. Okay? Wala na ibang isa bang son of man, ha? Kung son of man ang pag-uusapan natin sa Biblia, si Jesus Christ na yan. Amen. Makasabihin nyo, hindi ba pwedeng si Satanas yan, Pastor? Buti man kung NIV kayo. Ang NIV, Brad, mag-ingat kayo. Ang NIV, si Satanas at si Jesus Cristo, isa lang, kapatid. Ingat kayo, ha? That's right. Ang Son of Man is the sower. Ang Son of Man sa panahon na yan, gumagamit na ng mga pastor, preacher. We are doing. Sabi nga kanina, we are doing the priesthood of Jesus Christ. Tama? Wala naman si Jesus Christ. Saan ba si Jesus Christ? Nasa langit na eh. Okay? Kaya nga, ang commission niya, kayo na. Tama?
Amen. Amen. And sabi niya, ang ano diyan, ang field is the world. Ang world naman kapatid, we talk about the heart of man or the people, o ganun yan. And then the good seed, the children, kingdom. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kung kingdom of heaven pag-usapan, the kingdom of God, children of the kingdom ang pag-usapan. Yan yung mga ligtas. And then the children, the tares, yung weeds, yung masamang damo, yung marijuana kung tawagin, Pastor, binigyan mo talaga ng pangalan, ano? O, kasi yan man sa Amerika. Bahala kayo dyan. Basta yan ang sinabi sa USA. Di ba? Tingnan niyo si USA. Di ba? Pag-weeds ang pinag-usapan? Oh, si Snoop Dogg nga lang. Si Lil Wayne nga eh. Nung in-interview, pag-weeds daw pinag-usapan, anong problema ninyo? May pambili ako eh. Oo. Nagano ako. Pero hindi naman sa labas. Sa bahay siya. Kaya ang bahay nila, daming weeds. Ano pa? May coke din. Oh, may coke din. Ano gusto nyo? Coke? Akala mo Coca-Cola, cocaine. Okay? May weeds na. Bandil-bandil pa. Gawin natin sigarilyo. Oh, di ba? Kaya Brad, yung mga mayaman na yan, ewan ko na lang, biyaya ng Panginoon talaga na maligtas yan. Sa totoo lang. Maghanap kayo ng mayaman ng ligtas. Sa Biblia nga eh, sabi ng isang mayaman, Lord, Master, what shall I do that I will inherit eternal life? Ganda ng tanong mo ha. Sagot tuloy ng Panginoon eh. Okay, go and sell all that thou had and give to the poor and thou shalt have treasure in heaven and follow me. Sabi ko ng mayaman, ulit na lang ko Lord eh. Uwi na lang ako. Bakit? Biro, magbuwinta mo ang aking kayamanan. Oh, yung mga SpaceX ko doon, yung mga ganito, mga Tesla ko doon, ganito. Grabe, magnificent to ah. Tapos bigay ko lang sa mga mahirap. Bakit yung mga mahirap ayaw magsikap? Oh, gaganon mo pa, no? Oh, tapos sisisihin mo pa yung ano, no? Bakit yung mga mahirap? Kaya mahirap yan. Bakit? Kasalanan niya. Bakit daw? Sabi, may interview eh, isang basketballista. Sabi ba naman niya? Kasi tinanong siya, bakit daw may mga mahirap? Ang sagot niya, yung mga mahirap, kasalanan niya na naging mahirap siya. Totoo kayo, brothers, palagay niyo. Sabi, yung mga mahirap daw, yung mga pobre, kasalanan daw niya kung bakit mahirap siya. Nung pinanganak daw yung tao daw, wala naman daw. O may punto din naman, no? Tapos nung kalaunan, bakit nanatili siyang mahirap? Kasalanan niya yun. Ano pa, sorry, hindi mo kasalanan pag pinanganak ka mahirap. Oh. Pero kasalanan mo pag namatay kang mahirap. Iyon. Di ba ganun? Brad, pag-isipin mo yung ano niya. Tama. Mindset. Tama, di ba? Brad, pag Biblia ang pinag-usapan, balik ka. Patunayan ko sa inyo yan. Bakit? Hanapin ninyo sa versikulo, Brad. The poor shall not cease in the land. Ang Diyos na nagsabi dyan. Ang mga mahirap, hindi mawawala sa lipunan, sa kalupaan. Meron at meron. Hanapin ninyo, kung magaling talaga kayo, makikita niyo yung versikulong yan. The poor shall not cease. Cease meaning, hindi matigil in the land. Ito. Tingnan niyo. Deuteronomy 15:11. Okay, Brad, buksan mo. For the poor shall never cease out of the land. Therefore, I command thee, saying, Thou shalt open thine hand wide unto thy brother. Kung may mahirap man ang kapatiran mo, huwag niyong pabayaan. To thy poor and to thy needy in thy land. Bakit? It is written in the Bible, in the Word of God. God hath said, hindi mawawala ang mahirap dyan. Ang kahirapan, kapatid, kung malalim ang pag-aral mo sa Biblia, ano sabi sa safety, Brad? The root cause of all the root cause. Mayroon nga sinasabi sa safety. Kung pag-aralan mo raw ang isang kaso, aralin mo yung root cause niya. Tanong Pastor kung ano yung naging Oo.
Aralin mo yung pinarokos niya. Biblically, bakit may poor? It will trace you back doon sa Garden of Eden na may sinabi doon, "Curse is the land for thy sake." Curse is the land for thy sake. Bakit? Ang katotohanan kung bakit may mahirap dahil kinurse ng Diyos because of the sin of Adam. That's right. Kaya nga nasabi niya, "In the sweat of thy face thou shalt eat bread in all thy life until thou return to the dust. For out of the dust that thou came out, unto the dust thou shalt return." That is the curse of God unto man. Kaya do not tell me, ang sabi, ipinanganak kang mahiwala, mamatay kang mahirap. Sa tao, tama yan. Pero sa Diyos, mali ka dyan. Una, the poor shall never cease out of the land. Kaya yan. Naunawaan niyo mga kapatid? Balik na din sa book of Matthew. Kaya ang sabi ko doon ng Panginoon, ang sabi niya, Matthew chapter 13, in verse 39, the enemy that sowed them is the devil. Si Satanas man yan. The harvest is the end of the world, and the reapers are the angels. Sino yung enemy na nagtanim naghasik ng lagim? Sino yung enemy na naghasik ng masamang damo doon sa tamang binhi? Si Satanas, wala na iba. Kaya pag ang church nagkagulo, huwag mo sisihin ang Diyos, ha? Sisihin mo si Satanas. That's right. Pag ang isang pamilya nagkagulo, because the enemy has sown influence or bad influence inside the family, inside the church, the community of the believers. Ang enemy ang nagtanim dyan ng kaguluhan, ng questions, ng strife, ng paghiwa-hiwalay. Si Satanas yan. Kaya pag nagkagulo, kami nga ni Mrs. Pag nag-umpisa siyang manggulo, rinig man yan. Pag nag-umpisa kang manggulo, lumingon ka kaagad kay Satanas pagka ginamit ka na. Oo. Kasi, ang gusto ni Satanas, magkagulo tayo. Did you get it? Ang gusto ni Satanas, magkagulo ang pamilya. Yan ang gusto niya. Kasi masaya siya. Pag nagkagulo ang pamilya, Brad, later on, magkagulo din ang church niyan. Ganon man yan, domino effect ba? Pag nagkagulo ang church diyan, makita din ng ibang church yan. O yan, pastoro, ganito, nagkagulo ang church na, gulong pamilya, ganito, ganyan ang gagawin ni Satanas. Pag nagkagulo ang church, Brad, lagi natin isipin, ang panalo dyan, hindi ikaw, hindi ako, panalo si Satanas. Ganon yan. Kaya mga kapatid, amen? Sige lang, ang sabi ng Panginoon, sila huwag mong bunutin yan, pag bunutin mo yan, magdamay pa yung mga dyan, mananampalataya. Sige lang, darating mong panahon dyan. Tingnan nyo, doon sa harvest, dala-dala kong kalawit, sikel, tingnan natin kung hindi ba dalawahin ko paghiwa ito. Kaya nga, ang nangyari, wine press. Wine press. Kasi ang wine press, ang simbolo ng larawan nun, pag nag-iik na yung mga grapes doon, yung mga ubas, grabing kulay pula ang makikita mo. Oo, masarap na wine yun Parang ganon ang mangyayari. Oo, grabing pag-iik ng Panginoon. No? Pag ganyan, sige lang, may panahon dyan ang lahat. Kaya alam nyo, ang tawag ng end of the world ay the wrath of God, puot ng Diyos. Ganon ang itsura ng puot ng Diyos. Gusto niyo malaman ang puot ng Diyos? Kung paano na gawin? Studihin ninyo. Revelation chapter 5 hanggang chapter 18. Doon niyo maintindihan kung gaano katindi ang galit ng Diyos sa kasalanan. Mayroon mga nanampalataya dyan, mga pastor pa ang iba na-deceive Kasi Satanas ang galing talaga mag-deceive Galing mandaya Dayain ka talaga Pastor, tama naman yung umpisa ni Pastor ni tama ang umpisa nitong taong ito Bakit pagdating ng panahon parang lumiko? Na-deceive yan That's right. Nadaya ng Diablo yan
Kaya mahirap sa isang manampalataya na nadadaya ng demonyo, na-deceive ng diablo. Kaya grabe, mag-ingat tayo. Anong sabi niya kanina? For Satan, or sabi mo rin kanina, roaring lion? Ganon man si Satanas, roaring lion. Bantayan ka talaga niyan. Alam naman, bantayan yung mga kapanalig niya. Bantayan ba niya yung mga kapanalig niya? Hindi naman eh. Ang bantayan niya, yung mga anak ng Diyos. Kasi guguluhin niya to. That's right. Ang sabi ng Diyos, hayaan mo, darating ang panahon para dyan. Ang sabi dyan, and shall cast them into the furnace of fire, there shall be wailing and gnashing of teeth. Then shall the righteous shine forth as the sun in the kingdom of their Father. Who have ears to hear, let him hear. Sinong mga tainga dyan, unawain ninyo ang parable. Because the parable is God conveying not a simple information to the hearers, but it is a challenge to everyone. Not to ask question, what does it mean when we are talking about the parables, an earthly story with a heavenly meaning. Madaling maintindihan ng mga anak ng Diyos ang isang parabulo. Bakit? Isang puso ninyo na handang umunawa, isang puso ninyo handang makinig ng salita ng Panginoon, so therefore maunawaan ninyo yun. Yan ang parable, brethren. The parable of the weeds. Parabulo ng masamang damo. That's right. Masamang damo. Kaya from now on, huwag kayong magsalita ng yan si pastor, masamang damo yan eh. Matagal mamatay din sa pusa eh. Hindi sasagot, Pastor, may mamahaling damo, ha? Masamang damo, tares yan eh, weeds yan oh. Weeds. Ang bihira, marijuana ka pala kapatid. Parang ganun. I hope you learned something today. Amen. The parable of the tares, the parable of the weeds. Amen? Let us stand and let's pray. Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for thy words. We thank you, God, for the lessons we learn from the parable of the weeds, the parable of the tares. We're praying, O God, that we may learn unto thy parables, Lord, that the enemy is sowing seeds of corruption. The enemy, while we are sleeping, is sowing the seeds of bad influence, a counterfeit church, unto a genuine church. Lord, huwag niyong hayaan, Panginoon, na madaya kami ng diablo. Huwag niyong hayaan na masira kami ng demonyo. But, O God, because we have a lot of things to do, we have a lot of works to do while we are waiting for your coming, O God. Marami pang iba na magkaroon ng kaligtasan, Lord. We are praying na strengthen us always, O Lord. Tulungan niyo po kami at gabayan niyo po kami. Pagpalain niyo po kami sa sunod ng mga panahon, mga araw, gabayan niyo po kami. Pagpalain niyo po ang mga kapatiran nandito. Purihin yung pangalan sa iyong salita. And this we ask and we thank you in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. Amen and amen. To God